When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, of God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Good afternoon po sa lahat ng mga kapatiran po natin na ngayon ay sumusubaybay sa ating pong programa. Welcome to your favorite noontime show. This is the Baptist Lunch, giving you a bunch of spiritual lunch every Friday or every Tuesday to Friday. And salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa oras po na ito. And today is March 27 na. Yeah, March 27, March 24 pa yung nakalagay sa ano natin, Sir John. Yan, March 27 na. At nandito pa rin tayo, of course, sa week of celebration ng ating anniversary ng The Baptist Lunch. And salamat sa Panginoon na tayo po ay nagkasama-sama sa oras po na ito. And ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na muli na naman nabigyan ng pagkakataon to be with you, especially on this kind of episode, Father's episode. Ngayon pong Friday po na ito. And alam ko po na hindi ako ang dapat na nandito or hindi kami. At pero salamat sa Panginoon dahil ang ating pong mga madakilang mga host and co-host
ng programa po na ito ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa mission work. So kaya they are on their mission trip. Kaya ngayon po ay kami ulit ang makakasama nyo po dito. Kaya magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, and magandang tanghali sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating pong Facebook Live and sa ating North, South, East, and West corners ng ating pong simbahan ay magandang tanghali po sa inyo. And ako po ay naniniwala na ngayon ay pagpapalain po tayo ng Panginoon. Of course, with me ay mga kapatid ay kasama ko po ang since na ako po ang substitute host. Siyempre, meron din po akong grupong substitute co-host. Yan. Ano lang kami, mga reserva lang, mga filler officers lang kami. Kaya, pero salamat sa Panginoon na patuloy po kaming ginagamit ng Panginoon. Kasama ko po Sir Al and Sir Al Tumanda and Sir Andy Agdon. Of course, medyo ulang kami ngayon. Si Sergio, wala si Sergio. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ngayon ay magkakasama sa. Sir Al, bati po muna kayo, Sir Al. Sige po, go ahead po. Sa lahat po ng viewers, magandang umaga sa ating lahat, magandang tanghali sa ating lahat. At tayo naman ay nandito ngayon. Sabi nga ay mga ano lang kami dito, kahalili lang kami. But ganun pa man, it is an honor and privilege na nandito kami at sama-sama tayo ngayon na i-discuss natin ang mga doktrina at prinsipyo ng Panginoon bilang mga tatay, the leader of the home. Amen. God bless us all. Amen. Sir Andy. Magandang tanghali po muli sa bawat isa at lalo tigit sa ating pong mahal na pastor na siyang director po ng programang ito. Ako po ay lubos na nagpapasalamat una sa ating Diyos na buhay. Pangalawa sa ating mahal na pastor, maging sa aking area leader, si Sir Maki, for this wonderful privilege na maging kabahagi muli ng programa na kung saan na ito ay siyang pangunahin para sa ating mga pamilya na dapat ito talaga'y ating tangkilikin sapagkat wala nang iba pong magbibigay sa atin ng malinaw na direction sa ating buhay bilang isang pamilya, kundi ang salita ng Diyos na kung saan ito po ay patuloy na highlight, na tatalakay po sa programang ito. Salamat po at nawa po ay maging pagpapala po ang mga salita ng Diyos na siyang mamumutawi sa aming mga bibig sa tanghaling ito. Muli, magandang tanghali po sa bawat isa. Amen, amen. And of course, magandang tanghali po sa ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Kanina sinubukan ko po siyang tawagan. And parang banggit niya, parang may konting problema lang. Medyo nang pagkarinig ko, napalakas daw ang pagsiga. So, doon po kasi sila sa bagong lote ngayon. Siguro nag-aayos sila and siguro nagsiga sila sa init ng panahon po siguro at medyo nag-ignite lang ng konti. Yan po yung sinasabi ko sa inyo last Wednesday. Let's continue to pray for them kasi talagang ang Diablo ay hindi papayag na sila ay magkaroon ng katagumpayan sa kanilang mga ginagawa, no po? And lahat naman ito, mga kapatid, ay para sa Panginoon. Wala naman para sa kanila dito. Actually, they are giving up their physical condition despite of the tiredness and everything. Ang ating mahal na pastor, nag-preach pa po yan kagabi sa Lighthouse Bible Baptist Church. Doon mo kay under Pastor Richon Quines sa Suwal, Pangasinan. Pero kaya nung gabi, bumiyahe pa sila pabalik ng Ramos kasi at sila Sir Jow, sila Pastor RJ, Pastor Bernard ay dumiretso na ng kanilang lugar. Sabi nga ni Pastor, 4-5 ata sila magkaka-convoy pabalik ng norte. At sila Pastor naman ay southbound na papunta ng Ramos, Tarlac. So kaya ngayon ay nandoon po sila sa ating newly purchased property doon po sa Ramos, Tarlac. And ang ganda po ng plano ng ating mahal na pastor doon. Kaya talagang ang Diablo ay sisikapin niyang sumingit para hindi mangyari yung plano na yon. Pero salamat sa Panginoon na tuloy-tuloy po ang ating pong mahal na pastor sa
mission work. And of course, kasama niya po si Sir Noel at si Sir Rudy. Kaya malaking shoutout po sa inyong tatlo. Ingat po kayo dyan. And sa mga kasama niyo po dyan. Okay, and of course, magandang tanghali din sa mga viewers natin na nandito ngayon. At nandiyan dyan sila Ma'am Helen Kapundan, sila Doc Eugene, si Ma'am Flor Solomon, si Ma'am Cecilia Ampig, yan. At ganun din si Ma'am Marites Nape, si Sir Janber Zapatose, at ganun din si Ma'am Crisel. Ma'am Crisel, magandang hapon po sa inyo. At ganun din kay Pastor Daniel. At ganun din po sa Jehovah Jireh Roofing's Hardware Trading. Good afternoon po, watching while on the road. Yan, amen, amen. Magandang tanghali po sa inyo. At sa lahat po, yan, at kay Sir JRRCVLS, yan. Magandang tanghali sa iyo, sir. At magandang tanghali sa lahat pa ng mga sumusubaybay po sa atin ngayong pong tanghali po na ito. And alam niyo po, last week pinipilit kong hanapin yung tawag nito, yung Baptist lunch. Sabi ko, kumbira, parang wala tang Baptist lunch. Yung pala naalala ko nga pala, holiday nga pala yon. And lahat ay nasa area, church-wide soul winning. And what I did is I just go back and a few more Fridays, one more Friday. At nakita ko po yung first hosting ulit nila Sir Noel at ni Sir Rudy. And napakaganda po ng kanilang tinalakay at nandoon pa rin tayo sa usapin nating the triangle of family, which is God at the top at si husband at si wife ang nasa baba. And napakaganda dahil kung maalala nyo, diyan din po ang tinalakay din po natin dito noong mga nakaraang araw. And ako po ay naniniwala na yan po ay naging blessing. Kaya nga, merong sinabi si Sir Rudy doon that really catch my attention. No? That really catch my attention. At yun po yung sinabi niyang point na kung saan ay yung pagpapahintulot ng tatay na magpailalim sa Diyos upang ang pamilya ay magkaroon ng maayos na buhay. And kaya ngayon po ang kukunin po nating lesson ngayon. The father's role under God's authority, which is very, very needful na pag-usapan. Dahil katulad nga ng lagi nating nababanggit dito. Noong nakaraan, nabanggit ni Sir Andy, ni Sir Al at ni Sir Joe Orbe, nabanggit nila that they can be yung kumbaga kung pag-i-impose lang ng authority ang pag-uusapan ay talagang nandoon yung pwede nilang gawin at kaya nilang gawin. Pero sabi nga, yun lang ay ayon sa kakayanan nila. Napakaganda po ng testimony ni Sir Al at saka ni Sir Joe bilang mga nasa serbisyo, kung kaya kung sa kaya. Di ba? Na panindigan ang kanilang authority bilang isang tatay. But the truth of the matter is, mga fathers na nakikinig po ngayon, and I hope that fathers are listening right now, na ang pinakamaganda at kung gusto po talaga nating makuha, ako po, baguhan pa lang ako sa pagiging tatay, no? Baguhan pa lang ako sa pagpapamilya. But sabi ko nga, pagdating sa ganitong bagay, ay hindi na usapin kung gaano ka katagal na tatay at gaano ka kabagong tatay, kundi kung ano yung gusto nang mangyari ng Diyos sa'yo bilang isang tatay. Kasi it is already given. You are a father, you are the leader of the home, you are a husband, you have to rule your wife, you have to rule your family. Pero, sabi nga natin, if we will check lagi ang ating sarili, there are many things na masasabi natin, yes, kaya nating gampanan ang pagiging leader natin. But ang pinakamahalaga is that as a father, we must understand our role under God's authority. Kaya nga doon sa sinasabi po nating triangle of family, makikita po ninyo, wala tayo sa tabi ng Diyos. Di ba? Wala tayo sa tabi ng Diyos, wala tayo sa kaliwa or sa kanan ng Diyos, kundi yung Diyos ang nasa apex, nasa taas, at yung asawang lalaki ay nasa baba. At sabi nga natin, nandito din ang asawang babae. Illustration nga ni Sir Al, yung anak ay nasa gitna lang yan, na kung saan nakikita natin na sila ay sumusunod lang sa magulang.
Kaya nga makikita po ninyo, you've got, especially when it comes to the fathers, you've got to understand the role of us being a father under God's authority. Kasi po, pag inintindi po natin ang authority po natin or ang role natin under God's authority, there are three things na makikita po natin. Unang-una is the foundation. The foundation. Pangalawa is the standard. And pangatlo is the order. No, alam niyo po, kanina habang pinapakinggan ko si Sir Rudy na nagsasalita, napakaganda po ng kanyang mga sinasabi. At napakatotoo ng kanyang mga sinasabi na kung papahintulutan lang natin ang Diyos ang magpaintindi ng role natin bilang isang tatay, makikita talaga natin ang pundasyon ng pagiging ng role ng isang tatay. Ano po ang foundation ng role ng isang tatay? You've got to put God at the top. Okay? You've got to put God at the top. Kailangan talagang Diyos ang nasa ibabaw mo. May mga fathers na po tayo ditong kasama. Sir Daniel Basuel, magandang hapon po sa inyo. At ganoon din po kay Pastor Christian Gaa at kay Sir Alex Alarba. Yan, magandang tanghali po sa inyo. Alam ko meron pa dyang iba. No po? And kung balik po tayo sa ating pinag-uusapan, makita nyo po, mga kapatid, the foundation is always should be God on the top. Okay? God on the top and at the center of the heart of a father. Alam nyo, napakahalaga po nito, mga kapatid. It's because of the reason ay pag sinabi po kasi natin that we are going to build a strong home, this just isn't about father's own strength and wisdom. Hindi po lang dito pag sinabi nating nagbi-build tayo ng strong na bahay or ng strong na pamilya, hindi lang po ito patungkol sa sariling lakas at sariling kaalaman ng wisdom ng isang tatay. But it's all about his willingness to submit to the creator of the family. At wala pong iba kundi ang Diyos. When a father let God take the lead, the entire household finds a solid foundation. Ganun po ang pinakamagandang maintindihan po. Pastor Rick Belmonte, magandang tanghali po sa inyo, sir. Ganun po ang pinakamagandang makita ng isang tatay na kapag ang isang tatay ay ibinigay niya at hinayaan niya ang Diyos na manguna sa kanyang pamilya, makikita niyo po the entire household will find a solid foundation. Si Sir Andy nagpapagawa ito ng bahay ngayon. Ilang palapag na Sir Andy, yung pinapagawa niyo po ngayon? 5 po, sir. 5 palapag na. Mga kapatid, to have a 5-story building, yung foundation, siguraduhin mo matibay. Di ba? Kailangan matibay yung foundation yan kasi maaaring may mga lugar kang makikita, pambira, parang duda ka sa poste, pero yung taas ng building, grabe, mataas. Pero makikita nyo po, to have those kind of stories na taas ng isang building, makikita mo, the first thing that you have to be sure about is the foundation. Kapag ang foundation mo ay mahina, di ba? Kapag ang foundation mo ay mahina, maaaring sabihin mo sa isip mo, kaya yan, pwede na yan, pwede pang mag-isang palapag yan. Pero hindi mo alam kasi kung ano ang pwedeng mangyari. Alam niyo po, ganito yan. Natutunan ko po ito sa ating mahal na pastor kasi minsan alam naman po, kilala naman po natin ang ating mahal na pastor kapag pag siya ay nagpapagawa ng building, talagang ang kailangan niya lang isang ballpen at bond paper. Kaya lang si Pastor Rile. Pero ang mahalaga sa kanya ay foundation. Lagi niya sinasabi, meron na, nakalimutan ko lang kung saang mission work yun Basta sinabi niya po na pinaliwanag niya yung foundation. Ang sabi niya, ang foundation, hindi ka lang mag-iisip ng foundation kasi magpapatayo ka ng bahay. Kundi kaya ka nagtatayo ng foundation is for you to prepare kung anong pwedeng mangyari dyan. Pwedeng lindol, pwedeng landslide, pwedeng flash flood, pwedeng ganito and so on and so forth. Yung mga pwedeng mangyari. Kaya nga, ang unang tinatayo is the foundation. Hindi yung structure agad, kundi foundation muna. And sabi niya nga,
Hindi ka lang nagpapatayo ng foundation kasi magpapatayo ka na ng bahay or ng building. No. Kaya ang dapat nasa isip mo pag nagtayo ka ng foundation, yung mga bagay na pwedeng mangyari. Kaya nga kailangan matibay ang foundation. Ganon din po sa ating pamilya. Bilang isang tatay, ang napakahalaga po na makita natin dito is yung foundation muna natin. A father, ito po yan eh. Ito kasi yung pinakamaganda at effective po na pamamaraan. That a father cannot lead his family effectively if he is not first led by God. Yan ang pinakamaganda po. Yan ang pinakamagandang tandaan ng isang tatay. Na ang isang tatay, hindi siya magiging effective na maging leader ng pamilya kung siya ay unang-una hindi led by God. Di ba? May nandiyan dyan, testimony ni Sir Andy. When it comes to financial thing, he can just trust his financial thing. Financial wisdom when it comes to leading his family. And dyan si Sir Al, when it comes to his training, he can trust the training how to lead his family. Pero tinan niyo po, according to their testimonies, past episodes of this program, you can see brethren and fathers that are watching right now, makikita niyo po that they didn't trust on their own wisdom, on their own strength. Bakit? Ang hinayaan po nila, yes, they can lead their family with this kind of things, with this kind of wisdom, pero ang ginawa po nila sa biyaya ng Panginoon, inisantabi po nila yon. It's because they have this one goal, malid ng maayos ang kanilang pamilya. At alam nila, both of them, and of course, narinig natin kay Sergio Orbe, three of them, alam nila na they have the training, they have the wisdom, they have the things na kung mundo ang magsasabi, purely they can say, the world can say, these three men can lead their family. Kumbaga, pag yun ang tinignan ng mundo sa kanila, malilid ni Sir Al yung pamilya niya. Malilid ni Sir Andy yung pamilya niya. Malilid ni Sir Joe yung pamilya niya. Kumbaga, in short, kung titingnan sila ng mundo, according to the things that they have and the wisdom that they have, kayang-kaya. Pero makita niyo po ano pong sabi nila. Mayroon pa ring mas maganda na magtuturo sa kanila paano mag-lead. At alin yun? Yung sila muna ay malid ng Diyos. Kasi, if a father is led by God, ako po ay 100% na naniniwala that he can be an effective leader sa kanyang pamilya. Letting God be in control begins with acknowledging that the house belongs to Him. Yun po ang pinakamaganda dyan eh. Kapag ang isang tatay ay hinayaan niya ang Diyos ang manguna sa kanya pong pamilya, ibig sabihin, ina-acknowledge ng tatay that father, ikaw bilang isang leader, steward ka lang ng Diyos. Kumbaga, yung pamilya mo sa Diyos yan. Kaya ang pinakamagandang tandaan, hayaan mo na yung foundation mo ay manguna. Yung foundation mapanatili. Kaya nga po anong sabi ng Bible in the book of Psalms 127 verse 1? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake it, but in vain. Tignan niyo po, ano pong lesson po dito? That father's hard work and protection are necessary. Tama naman. Kailangan po talaga yan. Yung protection, yung pagtatrabaho, yung ng isang tatay, ay talagang necessary yan. Kailangan po yan. Pero, ito po ang magandang tandaan. Without God's blessing and direction, the effort is in vain. Napakaganda po ng sinabi ng Biblia eh. Except the Lord build the house, they labor in vain, they that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake it, but in vain. You see, hard work and protection is very necessary. Kapag ikaw ay isang tatay, yan ang ultimate na role mo. Di ba? Ang i-provide ang pangangailangan ng pamilya at proteksyonan ng pamilya. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ang authority or kung ikaw ang role mo at kung magbabasakop ka under God's authority, your role is to first to acknowledge the foundation. And the foundation is God. And your entire household belongs to God. Yan ang pinakamagandang tandaan. Tingnan niyo po. From the foundation, punta tayo sa standard. What is the standard? The standard now, dahil pag nakuha mo yung foundation, makukuha mo yung standard. At ang standard ngayon is to lead by example and instruction. Pero sabi nga, gaya ng lagi natin pinag-uusap po dito, having control in your family is not about being the boss.
Di ba? It's not about being the boss or yung kataga na laging sinasabi ni Sir Noel na parang diktador ka na ng pamilya. Yan. Hindi dapat yan ang makita dyan. It's about nurture. Kaya nga sabi ko po, the standard is leading by example and instruction. Bakit? Kasi in the book of Ephesians chapter 6 verse number 4, you will encounter the word nurture. At kapag pinag-aralan niyo po, fathers, ang salitang nurture, it talks about teaching, pagtuturo. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, having control in the family, it's not about being the boss or the dictator or kung sino ka man dyan sa loob ng tahanan. It's about nurturing. It's about providing what is needed for growth and admonition. At yan po ay mangyayari habang sila ay ginagabayan mo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ganyan mga kapatid, you have the foundation, you have the standard, and now you have the order. The order is this, walking. The order is walking in humble submission. Alam nyo, fathers, ito po ang medyo kumikiliti sa atin bilang mga tatay kasi siyempre nababanggit dapat pag tatay leader ka ng tahanan. You're the man of the home, you're the boss in the home. Pero alam niyo po ba, every time na sinasabi yan ng ating mahal na pastor, he had this burden na sana pag sinabi ng isang tatay that I am the man of the home, maintindihan talaga ng tatay. Bakit po? Because dapat niyong makita bilang isang tatay that being the man of the home, you've got to have the order. And what's the order? The order is to walk in a humble submission. Alam niyo po mga kapatid, mas mapapalago pa ng isang tatay at mas mapapalakas pa ng isang tatay ang kanyang pamilya kapag ang isang tatay ay mas nakatingin sa higher authority kaysa kanya. Fathers, ito po ang tandaan po ninyo. And for the mothers, you are not the higher authority that I'm talking about. Hindi po kayo yung higher authority na sinasabi ko. But the higher authority na kailangan magpasakop ng tatay ay wala na pong iba kundi yung creator ng pamilya. And that is none other than God. Kaya nga sa triangle of family, ang nasa taas Diyos. And that's the higher authority na kailangan mo tingnan bilang isang tatay. By honoring Him, by honoring the head of the family, which is Diyos. Ikaw, head of the family, tandaan mo may mas higher pa sa'yo, walang iba kundi ang Diyos. By honoring the head of the family, which is God, makikita nyo po the culture inside the home is respect. Diba? Minsan, ang culture na nabibuild sa pamilya dahil hindi ang isang tatay ay hindi nagpapasakop sa authority ng Diyos, puro yabangan na. Kaya makikita mo, nakakalungkot po, sa panahon ngayon, may makikita kang anak mas mayabang sa magulang. Diba? Kumbaga, nagkatrabaho lang yung anak, may karapatan ng to brag about things. Hindi mo nga ito na-provide sa akin, ako na-provide ko ito mag-isa di ba? Familiar po ba, fathers, di ba? They have that kind of attitude nowadays inside the family because that's the culture that the father ay, sad to say, ang na-build. Bakit? It's because, yun nga, nakalimutan mo yung order bilang isang tatay. And the order is for you to have that humble submission. To walk in a humble submission. Tingnan niyo po, sabi po sa 1 Corinthians chapter number 11 verse number 3. 1 Corinthians chapter 11 verse number 3. Sabi po dito, but I would have you know that the head of every man is Christ. Ganda po, no? That the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. So makikita niyo po dito mga kapatid, every man has a head. Ibig sabihin, meron po tayong yung asawang babae, ang head niya ay yung asawang lalaki. At yung asawang lalaki, ang head niya ay si Kristo. At si Kristo, ang head niya is God the Father. So makikita niyo po yung organization na kapag yun ang nasunod, hindi malabo na pagpapalain po ito. Ang pagpapalain ang pamilya
kapag ang isang tatay ay nagpasakop sa higher authority sa kanya. Again, sabi ko nga po ang pinaka-goal ko po ngayon dito is makita yung father's role under God's authority. And as you understand our role as a father under the authority of God, you will be able to see these three things: the foundation, the standard, and the order. Kapatid, it's the triangle of family. Pag ang triangle of family ay nabaliktad na yan at pinilit ng isang tatay bilang head na gampanan ang kanyang role, not under God's authority, yung triangle tatabingi. At mapapansin nyo, ayon sa illustration ni Sir Al nung mga nakaraan, pag yan ay tumabingi, lahat ng patabingi, babagsak yan pababa. So makikita mo, bilang isang tatay, kung iisipin mo sa pag-angat mo ay mahahatak mo yung pamilya mo, mali. Kasi pag umangat ka doon sa triangle, babagsak yung taas, babagsak din yung nasa gilid mo. So makikita mo, ikaw lang ang aangat, pero akala mo na hatak mo yung pamilya mo, but the truth of the matter is, you're not doing it. Bakit po? It's because you perform your role not under God's authority. That's why it is very important, fathers. My encouragement to you, again, when it comes to experience, I cannot beat your experience. Maring hindi ko kayang talunin ang experience po ninyo. Pero again, let's be humble ourselves before God. Tanggalin natin yung kwentong experience. Ilagay natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. At ang prinsipyo ng salita ng Diyos is this: let God control your role as a father. Hayaan mo, ito yung authority ng Diyos. Sige, hayaan mong mag-control ang Diyos dyan. Understand your, perform your role and understand your role under God's authority. Sir Al, meron po kayong gusto i-share, Sir Al. Napakaganda po yung Sir Maki, yung foundation, standard, at saka order. At sabi nga dito, nabanggit mo kanina, yung Psalm 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor not in vain that build it. So dito nakikita natin dito na we should prioritize God doon sa buhay, sa pamilya natin. And sabi nga sa Joshua 24 na sinabi doon na but as for me and my house, we will serve the Lord. We should have that conscious commitment to serve God. So as a family, as a father, sabi ko nga, ako, noong nag-asawa ako, ay hindi na ako nag-iisa. So kasama ko yung, of course, my wife, kasama ko yung mga anak ko. At ako ay nabubuhay, hindi sa sarili ko. Nabubuhay ako para sa kanila. Nagtatrabaho ako, talagang nagpupursigi na kumita, nagtatrabaho, hindi for myself, but para sa pamilya ko. So, tayo ngayon mga tatay ay, saan pa ba tayo? Sabi nga, nandun na nga na, as for me and my house, we will serve the Lord. Yeah. So, we should have that commitment, conscious commitment to serve God. Dapat sa sarili natin, sa puso natin, we should have that consciousness na without God, ay wala yung pamilya natin. Kasi God is the foundation. Except the Lord build the house, they labor not in vain that built it. So, doon pa lang ay dapat settled na tayo doon. Yeah. Settled na tayo doon. At kung settled na tayo doon, madali lang Madali lang tayong mag-adjust. O kung settled na tayo doon, madali lang tayong kasi tinitingnan natin yung family natin, kung ano sila, kung ano yung gusto natin sa pamilya natin. Gusto ba natin silang mapalayo sa Diyos o gusto ba natin silang makasama sa Diyos? At doon, sabi nga ni Sir Maki kanina, at doon papatak yung yung standard. Yung standard na yon na kinukuha ni Sir Maki sa Deuteronomy chapter 6. Doon sa Deuteronomy chapter 6, sinasabi rin doon na una ay nakalagay dito sa chapter 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Doon pa lang as a father, dapat settled rin sa atin yan, na doon yung pagmamahal natin sa Diyos.
Kasi kung wala doon yung pagmamahal natin sa Diyos, kasi sinasabi natin, mahal ko ang Panginoon, but sinabi lang natin yun, sa bibig lang natin. But sa ginagawa natin, makikita ba doon yung pagmamahal natin sa Panginoon? Kung gaano ba natin siya kakilala? Kung gaano ba natin siya kakilala, ang impact nito, kung gaano ba natin ipinamuhay ang mga doktrina at prinsipyo ng Diyos. Sa buhay natin, sa sarili mo natin. Tingnan natin ating sarili kung gaano ba natin kakilala ang Panginoon. Dahil doon, ang impact niyan sa family natin, makikita nila ngayon. Makikita nila ngayon, si tatay pala kahit na ganitong sinasabi niya, love the Lord, love God, pero sa buhay naman niya, hindi naman niya ginagawa. So pumapatak ngayon doon yung sinasabi nating lead by example. Lead by example, sinasabi rin kanina ni Sir Maki, lead by example. Actually, kahit sa military, mas maganda yung lead by example kaysa lead by power. Yeah. Lead by power. So lead by example, pumapatak doon yung lead by example na sinasabi niya, yan yung sinasabi rin dito. At dito sa Ephesians chapter 6 verse 7, nakalagay dito, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Sa verse 8 naman, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand. And verse 9 naman, and thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. So ibig sabihin dito, hindi ka lang na minamanduan natin sila. Ikaw mismo, tayo mismo, ay kasama nila. Kasama nila mismo tayo, kung ano yung ginagawa nila, ayun rin yung gagawin natin. Kung ano yung ipapagawa natin sa kanila, dapat nagawa na rin natin yun. Kung sinasabi natin na mag-soul winning ka, anak, dapat nakapag-soul winning ka na. Kung sinasabi natin na, mag-ano ka doon, mag-area ka doon, dapat tayo rin nag-i-area. Kasi kung hindi naman natin ginagawa yung sinasabi natin, ay nandoon na yung greatest na hypocrisy ng bawat isa sa atin. Hypocrisy in the church at hypocrisy in the family. At tayo mismo as a father, na wala na yung natin sinasabi, Sir Maki, yun yung standard. Yung standard na dapat lahat ng ginagawa natin in accordance doon sa Panginoon. At sinabi din dito na yung order, sinasabi ni Sir Maki noon, yung order, walking in humble submission. Walking in humble submission. Actually, madali lang itong sabihin. Madali lang isipin, pero mahirap gawin. Yeah. With kung ano yung ino-offer ng mundo ngayon, at marami kung ano yung mga even doon as a father, sa dami-dami na ngayong mga ino-offer ng mundo na makapagpahiwalay sa atin sa Diyos, makapagpahiwalay sa atin sa kung ano yung dapat na gagawin natin, talagang it takes na yung buhay natin. It takes na dapat nakafocus talaga tayo sa Panginoon. Nakafocus talaga sa Panginoon. Nandoon yung, we should have that intention. Sinasabi nga dito, and thou shalt teach, and thou shalt bind, and thou shalt write. We should have that intention sa buhay natin. It should be intentionality na we have that intention na talagang ituturo natin sa kanila. Hindi yung sabihin lang natin, okay na yan. At least nasabi ko na sa kanila. Hindi. Dapat ituro talaga natin sa kanila. Yeah. Sabi nga doon na yung sa Proverbs na yung bata pa lang sila tuturuan na. Train up a child the way he should go. So, bata pa lang sila ay dapat ituturo na natin. Yeah. Actually, meron akong meron akong, kaya si LG ngayon, mayroon kasi akong dyan, actually case to, pinag-aralan ko to simula noon pa, nung nag-start kami sa church. It's a case doon sa mga anak ko. Case ko to sa mga anak ko. Nung maliliit pa sila, talagang ito yung case doon sa giving. Kaya si LG ngayon, kahit batang-bata pa yon, ay talagang ako ng giving sa kanila. So sa kay LG, tuwing nagigiving yan ay nagbibigay sir, mayroon niyang binibigay si LG na sobre.
Talagang mayroong ibigay yan. Kasi test case ko yan sa mga anak ko. Noong bata pa sila, talagang binibigyan ko yan ng, ito ha, pang ano mo yan, pang tights mo yan, pang tights. Maliit pa sila noon, pang tights mo yan, pang tights mo yan, pang tights mo yan. Tuwing linggo yan, sinasabi ko siya. Kasi nga, test case ngayon para sa akin, test case yan. Tinitingnan ko kung sa paglaki nila ay talagang na-i-internalize ba sa kanila? Internalize ba sa kanila, sir? So, tinitingnan ko yun. Tinitingnan ko. Hanggang nung high school sila, hanggang nung nag-college sila, tinitingnan ko doon sa office. Kung kasi may binibigay ako sa kanila ng allowance, sir. Allowance. Tinitingnan ko sa office kung nagbibigay ba sila ng tithes doon sa binibigay ko. Nung ganyan, pag nakita ko na wala, miniremind ko, uy, ikaw, Siobe ha, ikaw hindi ka na nagbibigay ng tithes. Ganyan. So, tinitingnan ko at ngayong may mga kanya-kanya na silang trabaho, minomonitor ko pa rin sila. At sa awa naman ng Panginoon, nakita ko, at sana hindi magbabago. Minomonitor ko pa rin sila kung ilan yung nila, kung nagbibigay pa sila ng tithes. Tinitingnan ko, magkano bang sweldo mo? O magkano bang kinikita mo? So, tinitingnan ko doon kung magkano yung tithes nila, sir. Tithes at saka offering nila. Kung tama ba, Tapos pag hindi, tama, i-remind ko yan. At yung sinasabi na yan na train up a child, ay talagang doon ko na-test. Doon ko na-test na hanggang ngayon, ay talagang tinitingnan ko. Kung magkano yung tithes nila at tinitingnan ko. At sa awa ng Panginoon, sana hindi silang magbabago. At ngayon pa rin ay nagtitithes sila kahit hindi ko na sila rin-remind. Yun. Yung standard. Dahil naman doon rin, pinapakita ko rin sa kanila sarila na talagang nagtitithes ako. Talagang nididiscuss ko sa kanila, sir. Ito yung tithes natin, ito yung tawag nito, ito yung offering at saka yung sir, yung may mga pledge. Ito yung pledge natin. Alam nila yon kung magkano yung pledge. Alam nila commitment. Alam nila yon kung magkano yung commitment. Alam nila yon kung magkano yung commitment. So, alam nila na ito pala nag-attach din. Dapat sa sarili natin ay pinapakita rin natin sa kanila na ganyan. So, iyan yung standard. Standard, kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung ipabibigay natin sa mga anak, dapat sabihin din natin sa kanila. Ay dapat ipapamuhay rin natin. So, yun lang yung makikita ko dito. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yan lang. Amen. Alam nyo, totoo po yun. Kasi napakahalaga po. Sabi nga ni Sir Al kanina, it is one thing for you to say, and it is another thing for you to do it. Totoo po yun eh. Bilang isang tatay kasi parang, pag alam mong leader ka, madali na magsabi. Gusto ko po yung point na sinabi ni Sir Al kanina, that even sa military, it is much better for you to lead by example rather than to lead by power. Di ba? Pag power kasi, makapangyarihan itong daliri na to eh. Pag sinabi mo, lead by power, gawin mo to, ganito gawin mo. Pero makikita nyo po, it's another thing for you, gawin mo muna bago nila gawin. Yun eh. Sa totoo lang, mas maganda po yan. Alam nyo, sa akin po, dyan nanonood po si Missy, si Siobe. Sa akin, totoo po yan. Lalo na, kung may mga nakikinig po dito na mga baguhang tatay katulad ko, kahit mag-asawa pa lang kayo, tandaan nyo po, hindi porket hindi pa kayo binibigyan ng blessing ng Panginoon, wala pa kayo ililid. You have your own wife to lead. Alam niyo po, totoo po yan, lalo sa atin, mga nagsisimula, mas maganda yung lead by example kaysa lead by power. Minsan, pag sinabi natin, ikaw, leader ng tahanan, sabihin mo lang, ito, gawin mo. Pero yun nga, sabi ni Sir Ali, pag hindi sa'yo nakita yan, hypocrisy ang papasok eh. Diba? Pag sinabi mong mahalin mo ang Diyos, yes, you have your ministries. Pero deep inside, ang nakikita ba talaga ng misis at ang nakikita ba talaga ng anak, mahal mo ang Diyos o mahal mo lang yung performance? Diba? At sabi ni Sir Al kanina, mag-area ka, mag ganito, gawin mo to.
Performance, sabi ko nga sa mga kausap ko, sirs, na may mga ministry, kasama ko sa ministry. Performance, madali lang yan eh. You can perform without your heart in it. Yes, you can perform. It's just a performance eh. Yun ang hahabol mo eh, performance. To be a father by performance, it is very easy. But to be a father when it comes to example, yun. Yun ang medyo doon tayo, doon talagang you really have to submit yourself under God's authority. To perform your role as a father is very easy. But to perform your role as an example, father as an example, yan ang mahirap. Bakit? Kasi kung gagawin mo yan ayon sa kayong sariling kakayanan, mahirap yan. Gawin mo yan under sa kakayanan ng Diyos, madali yan. Kaya sabi ko nga, maganda po yan eh. Lead by example, not by power. Grabe, pag power, sabi ko nga, makapangyarihan to eh. Bang, bang, bang. Ganyan lang yan. Madali lang yan, susunod yan sila. Pero sabi nga ng Bible, you have to bring them up in the nurture and admonition. Huwag yung wrath yung mapapanatili. Alala ko sabi ni Sir Joe, sinabi ni Sir Joe yan dito eh. Siya, may gusto siyang gawin minsan eh. Kasi syempre bilang isang tatay, sabi nga ni Sir Joe, Sir Al, kung maalala nyo, sa unit, pag di ka sumunod, mamalasing ka. Mamalasing ka na talaga sa kanila eh. Pero yung malas-malas na yan, hindi mo pwede i-apply sa pamilya. Bakit? It's because of the reason, ang mabibuild sa kanila is rebellion. Kaya nga anong sabi ni Pastor, i-avoid natin na yung pamilya natin maging courtroom. Diba? Yung bahay natin maging courtroom, i-avoid natin yan. Kundi ang pinakamaganda is yung makita nila, may Diyos sa pamilya na to. Kaya nga sabi, lead by example, not by power. Power is very easy. It talks about performance eh. Pero pag example yan, it's all about kung sino yung nagko-control sa'yo at walang iba kundi ang Diyos. Sir Andy, sir. Muli, magandang tanghali po sa bawat isa. Maraming salamat po, Sir Maki. Truly, napakaganda ng mga binanggit ni Sir Maki at ni Sir Al. Mahalaga po talaga na sa anumang bagay na gagawin natin bilang isang ama ng tahanan, bilang isang leader, ay napakahalaga na merong klaro o mayroon tayong clarity sa lahat ng yan. Clarity of purpose, clarity of our goal, clarity ng nais nating mangyari. At babalik pa rin po tayo doon sa binanggit nga ni Sir Maki kanina, doon sa FSO, which is Foundation, Standard and Order. Yeah. At wala tayong ibang walang iba na magiging batayan noon kundi ang salita pa rin ng Diyos. Babanggitin ko muli yung sinabi ng Psalms 127 na binanggit din ni Sir Al kanina, Sir Maki. Verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. So, ito, walang argument dito eh. Yeah. Malinaw eh. It's not, kinakailangan na lang natin ay paniwalaan at sundin. So, except ang Diyos ang nagsalita eh. He is the source, He is the creator. Kumbaga, nabanggit ni Sir Maki kanina, tinanong niya ako, nagpapagawa ako kung ilan, sabi ko 5. Doon sa ilang taon na yan na experience ko sa pagpapagawa, napakahalaga ng babalikan mo yung blueprint eh, yung plano. At sa ating pamumuhay bilang isang ama ng tahanan, yung salita ng Diyos, yun yung the very foundation ng anumang magiging role natin sa ating pamilya. Anuman yung ating instruction na ipapatupad, anuman yung nais nating ipatupad. Yan at yan pa rin. Ang salita ng Diyos pa rin ang ating babalikan. Kagaya nga ng nabanggit ni Sir Al kanina, yung pagtuturo niya sa kanyang mga anak at even sa kanyang apo ngayon, it's by example. Walang pinakamainam talaga na ako sa sarili ko bilang isang ama, ay ako mismo yung ako mismo yung sumunod sa salita ng Diyos, nagsaset ako ng example eh.
madali talaga na sabihin lang, ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo. Pero kung ako mismo sa sarili ko ay hindi ganon, mahirap para sa ating mga anak, even sa ating asawa. Hindi ko po ito sinasabi na dahil meron akong perfect na family. No. In fact, kailangan ko ng inyong panalangin. In fact, I'm a person, I'm a husband and a father na nangangailangan patuloy ng salita ng Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa napakagandang programa na ito ng ating church, na ating mahal na pastor. 6th year, ika-6 na taon na. It's really a blessing. Amen. Ako, I arrive in a decision na kung saan tinalikuran ko yung yaman ng mundo because pinakita sa akin ng Panginoon through the preaching of the Word of God, through sa mga binabanggit dito sa The Baptist Lands, yung kahalagahan ng family. Ngayon, maaring matagal na, ang iba sa atin matagal na bilang isang ama ng tahanan or matagal na bilang isang Baptist, no? Pero ang isang tanong lang doon ba sa ating pamamalakad bilang isang ama, nandun ba ang Diyos? Kasama ba natin ang Diyos? Nabanggit nga nating mahal na pastor nung nasa sa Sapang Dalaga Mission. One thing na nag-strike sa akin, nang binanggit niya, yung kung meron tayong dapat katakutan, ay yung katakutan natin, mahiwalay tayo sa Diyos eh. Kung sa lahat ng ating mga desisyon, katakutan natin na wala ang Diyos doon sa ating mga desisyon. Katakutan natin na ang Diyos na wala doon sa ating mga instruction na pinapatupad sa ating family. Baka naman based on experience lang. Sabi nga ni Sir Maki kanina, siguro kagaya ko rin, 58 years old na ako, di hamak na mas mahaba ang experience ko kumpara kay Sir Maki. At maaring ganun din kayo, mga nakikinig na mga kapwa-tatay ko. Pero hindi yun ang batayan eh. Hindi kung gaano tayo katagal na. Hindi hindi doon dahil gaano karami na experience natin. If it is not based on the Word of God, it is not based on the foundation of the Word of God, sigurado, magastos to. Masalimuot. Bakit ko nabanggit lang isang magastos? Isite ko lang an example, kasi po nagpapagawa nga po ko, sir, no? Kapag ang foreman hindi sumunod doon sa plano, at doon lang sa diskarte niya, based on his experience, gagawa siya ng mga bagay-bagay na kung saan maaring mauna yung wala siyang proper coordination sa electrician, wala siyang proper coordination doon sa plumber, pinapalitadahan niya lahat doon sa kanyang mason, ay hindi pa naka-layout yung yung mga tubos, plumbing, at hindi rin naka-layout yung mga para sa dadaanan ng mga electrical wires. So, magbabakbak na naman siya, magastos. So, ganun din po sa isang family. Kung tayo ay babatay lang ang ating mga desisyon, yung pagpapatupad natin ng ating mga instruction, ayon sa ating experience at hindi ayon sa salita ng Diyos, magastos po eh. Yeah. Kahapon lang po, nagpa-repair ako, nagpa-align ako ng tinatawag na camber alignment. Yung mga nauna naming taxi driver, parang walang pakialam. Sila lang gustong kumita pero hindi pa, sabi nga nung nag-ayos sa camber alignment, sabi niya, walang pakialam ang dating driver nito. Grabe. Nagpatakbo lang siya ng patakbo, hindi ba niya napapansin? So, bago-bago yung gulong putpud na kaagad sa matindi po. So, ganun din sa ating family. Kapag tayo po ay lack of knowledge dito sa foundation na salita ng Diyos, sigurado, wala ang standard at wala na rin po ang order. Magastos. Tama. Magastos, baka wag na nating hintayin na magkawatak-watak pa ang ating family. Magastos, wag na nating hintayin na magkasira-sira ang ating family. So, babalik lagi tayo doon sa foundation na kung saan ang salita ng Diyos ang siyang maging batayan ng ating pong mga desisyon, ng ating mga instruction sa ating family. Malinaw po, dapat po maging malinaw with the clarity in our mind na
ito yung sinasabi ng Panginoon, ito dapat. Yeah. At matakot tayo na hindi natin kasama ang Diyos sa lahat ng ginagawa po Yeah. natin. Ilang po. Maraming salamat. Alam niyo po, ang ganda nun sinasabi ni Sir Andy kanina. If you will trust your own talaga, bilang isang tatay, sabi nga natin kanina, yes, you have the experience, you have the knowledge when it comes to having a family. Pero ang pinakamaganda po na makita po dito, mga kapatid, is the foundation. Like, okay, sige, may knowledge ka about that, pero ano ba talaga yung dapat dyan? Diba? Sometimes kasi yun ang nagiging problema. Pag ang isang tao ay nagkaroon ng knowledge about that, kumbaga, parang yung natuto, hindi mo na maturuan. Yung ganun po ba? Di ba? Yung natuto, hindi mo na maturuan. Pero kung ilalagay lang natin, mga tatay, yung sarili natin doon sa estado na tandaan natin, natuto lang tayo. Natuto lang tayo sa salita ng Diyos kung paano ipalakad ang pamilya. Sabi nga ni Sir Andy, kapag hindi natin nakita yun, na tayo ay natuto lang and we will just trust our own knowledge, our own selves. Pagdating sa bagay na yan, it's a big waste para sa atin. Magastos, tama yun Sir Andy, magastos. Magastos saan? Magastos sa oras. Magastos sa panahon. Magastos sa effort. Kasi, lalo na po ang effort. Diba? Yan ang pinaka hindi nakikitang gastos ng marami ngayon na tatay. Isipin nyo, kaya nga ang kataga, tinan nyo po yung kataga. Sa dulo, ang kataga ng tatay is this. Ibinigay ko naman na sa inyo lahat. Di ba? Ibinigay ko na lahat sa inyo. Lahat na ng pinaghirapan ko, lahat na nagpagod ako, nagganito ako, nagganyan ako, lahat na ibinigay. But at the end, mapansin mo, kapos pa din. Di ba? Kapos pa din. It's because of one thing. You did not perform your role under God's authority. Sabi nga we can manage. When it comes to the things of this world and you have all those things, you can manage your family. And you can perform in the family. But it is one thing to lead the family. Pwede ka mag-perform, pero yung pag-essence ng pag-lead, mahirap. Hirap. Alam nyo po, bilang area leader, nakakausap po natin yung ilang mga tatay. And merong mga tatay na nagsasabing, Sir, alam mo, salamat na lang sa simbahan. Salamat na lang sa salita ng Diyos. Minsan nga, sir, maririnig mo sila na mahirap magbawi. Mahirap magbawi. Yung ngayon mo lang malaman na ito pala yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang hirap bawiin, sir. Kasi bakit? Meron ka nang naitanim kasi na iba eh. Meron ka nang naitanim na paniwala na eto, ganito, papatakbuhin ang pamilya. And yet, all of the sudden, you will just flip the script into the right script na, ito pala dapat. So ngayon, sabi nga nung isang tatay na kausap ko dati, parang confusion ang nadadala sa mga bata. Pero hindi nila alam, hindi pala yun ang confusion kasi yun pala yung tama. Diba? Then, sa mga fathers, wag po kayong matakot sa ganyan. Kasi, katulad ng sabi ni Sir Al kanina, that's the very purpose of having this kind of program. Katulad din ng sinabi ni Sir Andy. For 6 years, yan ang bit-bit ng programang ito eh. Ang ibalik sa tamang script. Okay? Ibalik sa tamang script, which is the scriptures, ang pamilya. Di ba? Maibalik sa tama ang pamilya. Kasi, ang nakagisna natin, katulad nga ng shinare ni Sir Al kanina, ang nakagisna ay ganito, ay ganito, ay ganito. Pero kapag tinuro mo yung tamang makakagisna ng isang bata, hindi malabo na talagang susunod yan. Kaya yan ang pinakamagandang tandaan po sa lahat, mga kapatid. And sabi ko nga, sa pamamagitan ng programa nito, kami po nandito, lahat ng nandito sa show, we're not perfect. Lahat kami ay meron ding pinagdadaanan, lahat kami ay meron ding pinapanalangin sa pamilya namin na ito yung mangyari. Kaya nga, ang pinakamaganda dito, sabay-sabay tayong lumago sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Sir Al, meron pa po kayong gusto idagdag bilang panghuling Actually, yung mga sinasabi ko na yung na-experience ko, ay talagang ako muna noon, sir. Talagang ako muna ang nahihirapan bago ko ay sinasabi or kinikwento or sinasabi sa mga kapatiran. But ito lang idadagdag ko, Sir Maki, no? Doon sa sa Deuteronomy chapter 6 verses 7, 8
9, yung sinasabi ko kanina, and thou shalt teach them diligently unto thy children, so on and so forth. And then, verse 8, and thou shalt bind them for a sign upon thy hand. And then, verse 9, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. So sinasabi ko na dito, ito yung intentionality. Intention talaga natin na tuturuan sila. You have that focus na intention tayo. At tayong mga tatay, lalo na pag may mga trabaho, yung ano kasi, yung intention natin, nandoon yung intention natin na yung biological na anak natin sila, o anak ko yan. But iba yung intimacy. Yeah. Nandoon yung pumapatak dito, sir, kung paano natin i-monitor sila doon sinasabi natin. So, pag monitoring na ang nakataya ngayon, nandoon na yung time. Kung anong time na nilalaan natin sa kanila. Yeah. Lalo na pag nagtatrabaho ako, culprit ako dito eh. Culprit ako dito. Kasi lalo na pag nasa malayo ako, o kung saan man ako na-assign, minsan ay hindi ko na natatawagan yung mga bata. Hindi ko na natatawagan yung mga anak ko. So, sinasabi dito sa Bible na yun na nga, dapat kasama natin sila. So, it takes your time. Your time na kasama natin. The closer it is, the greater the influence. Kahit saan naman. Kung mas kung nakausap natin sila, lalo na pag kausap natin sila harap-harapan, kaysa iba yung influence na yun, kaysa nakausap natin sa cellphone, o sinabi lang natin na hindi natin minomonitor. So, nandoon pa rin yun. Once na nakita tayo as father, nakita nila na nandoon yung time natin sa kanila, ay napakalaking influence na yan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Even doon sa wife natin, o yung mga misis natin, kung araw-araw natin, I love you, araw-araw natin nag-kiss doon, sir, sa kanya. So, malaki yung, yung intimacy natin kaysa yung, alis na ako, mga ganun. Iba rin yung, pagpunta mo doon, nandoon yung intimacy, nandoon yung, pag sinabi mo I love you, iba yung pag sinabi mo I love you na I love you, sa misis mo na sinasabi mo I love you, sinasabi mo I love you, tapos hahalikan mo siya. Iba yun. So, nandoon yung time, yung intimacy na talagang ipadamdam natin sa kanila na we want business. Ako, guilty rin ako dito. Ayan yung binabantayan ko rin sa sarili ko. Binabantayan ko sila na dapat mayroon akong time doon sa pamilya ko. Marami nangyayari dyan. Marami nangyayari yung sa military. Marami nangyayari nga dyan. Very, sila, successful sila sa kanilang military life. Kung ano-ano pa man. But, kung titingnan mo yung sa family nila, ay wala. Wala yung sa family nila. Dahil, ginugugol niya, sabi nga ni Sir Andy kanina, nagtatrabaho, kung ano-ano, o binibigay ko naman sa inyo lahat, pera, kung ano man, sir. Pero yung time, yung sinasabi mo, sir, na talagang, ikaw, sir, talagang iniwanan mo yung trabaho mo doon, kasi mahal natin yung family natin, sir. Mahal natin yung pamilya natin. Kasi nga, tayo nga ay nabubuhay na, hindi sa sarili natin, nabubuhay tayo dahil doon sa pamilya natin. Na yung pamilya natin, lalaki sila, mga anak natin, lalaki sila, nandoon yung may takot sa Diyos. Yun lang. Sir Andy, bilang panghuling po natin. Amen po. Hindi po kayo nag-isa, Sir Al, sa bagay noon. Guilt rin po ako dyan. Alam niyo po, napakahalaga talaga na yung intimacy na yun ay ma-develop. Yung tanong nga na ano at paano natin gagawin yun para maging maayos talaga yung family natin. Well, babalik ulit dun sa tema na ibinigay ng Panginoon sa ating mahal na pastor na that I may know Him. Bilang isang ama ng tahanan talaga is magkaroon talaga tayo ng determination and dedication na ma-develop yung ating intimacy sa Panginoon. And I believe kapag patuloy na tayo lumalago sa kaalaman sa salita ng Diyos, patuloy na lumalago ang ating relasyon sa Diyos, ay
lalo tayo magkakaroon ng determination and dedication na ang ating mga anak, yung ating role as a father, role as a husband, ay ating may implement na naayon in conformity sa salita ng Diyos. At kapag ang tendency po kasi talaga gusto natin yung mga bagay pero ang daming mga distraction, maraming mga laging nagiging dahilan para hindi ma-focus yung attention mo sa bagay na yon. Right. So talagang ang kailangan lang talaga tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon at ito'y sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salamat po. Amen. Amen, amen. Kaya alam nyo, napakaganda po ng ating pong lesson ngayon and I hope we've been a blessing po sa inyo. Alam nyo, lahat kung usapang pagiging guilty, maraming guilty sa atin bilang mga tatay. And salamat sa Panginoon dahil sa ganito, alam nyo po ako personally, dati ko pa naman tong sinasabi, pero ako personally, hearing these people speaking about their experience, not based on their emotion, not based on their own experience and knowledge, but they are basing their experience through the principle of the Word of God. Magandang example po talaga. Kaya para sa mga nagsisimulang mga tatay dyan, kagaya ko, no? Let's drop the pride and let's drop ano man yung background na pinanggalingan mo, disregard it. Ang pinakamahalaga ngayon binigyan ka ng opportunity ng Diyos na mag-start ng sarili mong pamilya. May naririnig ka na ganitong klaseng programa, as long as that the Word of God is being teach dito po sa ating pong programa, you open your heart. You open your heart. Sabi ko nga last Wednesday, wag ka lang magtaas ng kamay. Buksan mo din yung puso mo. And to be a father, madali lang magtaas ng kamay. But to have a heart open bilang isang tatay, yun ang pinakamagandang gawin. Okay? So again, maraming salamat po and I hope we've been a blessing po sa inyo. And sa amin, on our side, we just want to encourage. No? We just want to be an encouragement sa inyong lahat. At we're not here to push our own opinion, but we are here to encourage you and enlighten you, lalo na especially sa mga fathers using the Word of God. So, Sir Al. Meron lang ko yung dagdag. Yes, sir. Yung sa tayo mga tatay, of course marami na tayong naririnig sa pulpito, sa ating mga pastor. At huwag tayong mahiya, ay mayroon tayong Father's Fellowship. Ay doon sa Father's Fellowship, makakasama natin yung mga tatay, nakakausap natin yung mga tatay. Ang dami rin nating matutunan doon. Marami tayong matutunan, marami tayong makikita natin kung iba't ibang mga tatay. At doon pa lang sa fellowship na yon ay marami tayong matutunan. Pwede nating sabihin doon, ano bang masasabi mo dito, Brad? Sir, ano bang masasabi mo dito sa isang sitwasyon na ito? Doon pa lang. Tapos, huwag tayong mahihiya. And then, aside from doon, pwede tayong lumapit doon sa ating mga pastor. Huwag rin tayong mahiya. Lumapit tayo sa ating mga pastor. Kung mayroon man tayong problema, lumapit tayo sa ating mga pastor. Sarili natin, kung kinakailangan isasama natin yung misis natin, o isama natin yung mga anak natin, isasama natin para at least lahat. Sama-sama doon, makaparinig. That's right. So, huwag tayong mahiya. Kung problema man, nakailan ako diyan, hindi ako nahihiya, talagang dapat lunukin mo yung pride mo, sir, na wala tayong alam. Hindi natin alam talaga lahat. Kailangang ang wisdom ng man of God, dapat yan yung nakafocus sa atin, which is ang wisdom ng man of God ay nanggagaling sa Panginoon. Amen. Yun lang. Maraming salamat. Amen, Sir Adi. Narinig ko rin po yan sa ating mahal na pastor kapag nahihiya ka, hindi yan as in hiya, kundi pride yan. Yeah. Kaya lapit po tayo. Amen. So kaya, mga kapatid, yan ang pinakamaganda sa lahat. Let's humble ourselves in the sight of God and let's perform. Fathers, again, lahat, all in all, let's perform our role under God's authority. Okay? So I hope we've been a blessing po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat in behalf of our pastor, Pastor Gil Laurena, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir Alto Manda
and Sir Andy Agdon. Kami po ay nagpapasalamat sa pagtangkilik niyo po sa programang ito. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. And we will see you on the next episode or soon. At nag-aantay lang naman kami ng tawag eh. At kaya kailan po tayo ulit magkikita-kita, dito lang po yan sa inyong pinakapaboritong programa tuwing Biyernes at tanghali. This is The Baptist Lunch. God bless you all and to God be the glory. Have a blessed Friday sa inyo po lahat. Bye-bye.